He is the creator of heaven and earth. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay buhay na Diyos, dakila, all-present, all-powerful, all-knowing. Yet, pinili niyang manahan sa atin. Pinili niyang tayo ay ibigin. Pinili niyang tayo ay gamitin. Sa dami ng mga nilikha niya, sa ganda ng kanyang mga nilikha, pinili niyang sa atin manahan. Amen? So in response, in gratefulness, and thankfulness, and in worship, ibigay natin yung the best sa Kanya. Amen? Let's give the best worship that we can offer to God. Pure and acceptable. Hallelujah. We offer our lives to Him. Hallelujah. We worship you, God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me,
Romans 12 says, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Maaring ang ganda-ganda ng ating mga tugtugan today. Maaring ang taas-taas ang boses mo ngayon and you feel like, I can sing. Pero ang worship natin ay yung buhay na offering sa Panginoon. More than the songs that we sing, more than the music that we produce today, God wants a life that is offered to Him, true and acceptable. That is worship. We give our lives, we lay down everything to Him. Dahil alam natin na ang Diyos na pinunta natin dito, sa langit, marami na siyang mga angels na kumakanta. Sa langit, lahat ng mga offerings na kaya nating ibigay, walang binatbat yun. Pero ang nais ng Diyos ay ang ating surrendered hearts to Him. So today we surrender our lives to our Father, to our Designer, to the God who created us. We give our lives to the God na merong magandang plano sa atin, who has a good purpose and will for us. Kaya ialay natin ang ating pagsamba sa Kanya. Ibigay natin ang ating buhay sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! We worship You, God. We worship You, God. Oh, we lay down our lives for You. I'm captured by Your holy calling. Set me apart. I know You're drawing me to Yourself. Lead me, Lord, I pray. I'm captured by Your holy calling.
Hallelujah, Panginoon. It's all about you now. Ikaw ang masunod, ikaw ang maghari, ikaw ang mapapurihan. Hallelujah! Hallelujah! We lay down our lives for God. We lay down our lives. We lay down our lives for you, God. Hallelujah! 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 Lord, we thank you for today. Thank you for bringing us together, O God, as one church, O God. We will worship you. We will serve you, O God. At itataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Walang ibang mapapapurihan sa dakong ito, kundi ang ngalan mo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Walang ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, Diyos sa buhay. Diyos sa tapat. Hallelujah! Lord, maghari ka at kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Katagpuin mo kami, Panginoon, as we worship you, as we serve you today. Sa inyo lang ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng blessed, ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Handa na ba tayong awitan at purihin ang ating Diyos sa buhay? Amen. We are blessed. Hindi dahil sa mga maraming bagay na meron tayo, not because of wealth, not because of all the money and material things that we have. We are blessed whenever we make Jesus smile. Amen? Kaya ngayon, pangingitiin natin ang ating Diyos. And we declare that He is sovereign over our lives. Hallelujah! Woo! Hallelujah! We praise the Lord. Hey! I'm the head and not the tail. Hey! Above and not beneath. I'm an overcomer
Panginoon, sa katapatan mo sa aming mga buhay, O God. Lord, hindi man namin nakuha ang lahat ng bagay dito sa mundo, O God. As long as we have you in our lives, O God, Lord, we have everything already because you are everything to us. Thank you, Lord, for being faithful, O God. Thank you for being so, so good to us, O God. Your love has always been amazing, O God, and enough, Panginoon, at laan, Panginoon, available, O God, for us. Kaya, Lord, wala na kaming hihilingin pa, Panginoon, kundi ang ikaw ang mapapurihan sa lahat ng corners ng aming mga buhay, our families, our careers, our ministries, our church, O God, at saan mo man kami dalhin, O God, walang ibang mapapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon! Hallelujah! My family is blessed, my health is blessed, and my wealth is blessed. My church, hey, is blessed. My city is blessed. My nation, my God is blessed. My house, hallelujah. My family is blessed. You are glorified in every corner of our lives, oh God. So we lay down everything to you, for you are our God. Hallelujah. My city is blessed. My nation is blessed. For my God is blessed. My house is blessed. My family is blessed. My health is blessed, and my wealth is blessed. My church, my city is blessed. My nation is blessed. Oh, my God is blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, hallelujah. For I'll be favored. Hallelujah, 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 hallelujah. I am blessed. For I'll be favored of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we offer everything to you, God. Lahat-lahat sa amin, O God. All that we are, everything within us, O God. Hallelujah.
worship you, serve you, O God. And we long, O God, to glorify your name alone. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, lahat ng meron kami, lahat sa amin, O God, the hope that we have right now, O God, this life that we have right now, Lord, hindi po namin ito makakamtan, O God, if not for your grace and your mercy, O God. Salamat, Panginoon, sa awa at habag mo, Panginoon, that is truly available, O God, fresh every morning, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God, na hindi kami iniiwan ng iyong kabutihan, O God. Lord, hindi na namin ma-explain, O God, kung bakit ganito ka kabuti sa amin, O God, Lord. You have been so good to us, O God. And whenever we look back, O God, to the things that you've done in our lives, O God, we're just in awe, O God. Manghang-mangha kami, Panginoon. Dahil alam namin na ang aming Diyos, kailanman hindi kami iniwan, O God. There was never a time that you left us. There was never a time na pinabayaan mo kami, Panginoon. And we thank you for your grace, your mercy, your love. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you were close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. Know you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have
faithful all my life. All my life you have been So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful, all of my life. All my life you have been So good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. We sing your goodness. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. My life laid down and surrender now. Everything. Hallelujah. With all ourselves we sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Year 1972 po, merong nangyari na isa sa pinakamalaking political scandals sa history ng United States, ang Watergate scandal. Ilang mga kalalakihan ang pumasok sa Democratic Party headquarters, ang Watergate Building. Nagnakaw sila ng ilang mga dokumento, mga secret documents, at naglagay sila ng mga listening devices para mag-spy sa mga Democrats. Involved po dito ang makakapangyarihang mga tao, government officials, advisors, at yung mga tao na close kay President Nixon.
Ang plano nila, mag-cover up, magsinungaling, itago yung katotohanan. Nagsinungaling po sila sa public, sinira nila yung mga evidence, and they tried to stop the investigation. Pero may problema. Nahirapan silang itago ang kanilang kasinungalingan. Within weeks, naglabasan ang katotohanan. And 1974, si Nixon nag-resign. Siya ang very first US President to resign. Tingnan mo nga naman, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kapangyarihan, kahit gaano ka kalakas, kagaling, kahit bayaran mo pa ng malaki, takutin yung mga tao, lalabas at lalabas ang totoo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, wala kang maitatago. Diba? Kung 12 powerful men hindi kayang panindigan yung kasinungalingan ng ilang linggo lamang, bakit kaya yung mga disciples nung panahon ni Jesus Christ, pinanghawakan at sinabi nila kahit kapalit nito ang buhay nila? Sipin mo, no? Hindi mayayaman yung 12 disciples at yung 500 na followers ni Jesus Christ, hindi sila powerful. Hindi sila ganun kasisikat sa lipunan. Binugbog sila, ikinulong, merong pinako ng pabaliktad, nilagare into two, binalatan ng buhay, nung wala ng balat, saka sila pinatay, tinuhog ng spear, ginawang barbecue, binato and beaten to death, pinalakol, yung iba ipinirito, hindi namatay. Ano nga kayang itsura, no? John the Beloved, nung naprito siya, tapos buhay pa siya, tapos ipinatapon siya sa isang island. Pwede naman na itanggi nila na nabuhay si Jesus Christ. Pwede nilang sabihin nung nahihirapan na sila na hindi totoo. Gawa-gawa lang namin yan. Pero hindi nila ito sinabi. Bakit? Dahil naniwala sila sa isang bagay na nakita nila. Alam nila na yung nakasama nila after nung mamatay at sinabi nilang nabuhay, nakasama nila ng ilang araw, nakipagkwentuhan sila, kumain silang kasama. Hindi lang yung hallucination, kundi isang katotohanan na si Jesus Christ rose from the grave to glory. Church, mga tao ay pwedeng mamatay doon sa mga bagay na sinasabi nilang totoo. But no one dies for what they know is a lie. Kapag alam mong hindi totoo, aamin at aamin ka kung buhay mo na yung nakasalalay. Kaya nga, ang question po natin for this morning is, ano nga ba ang nakita nila na nagbago ng lahat? Ang matatakuting mga disciples, bakit sila naging matapang? Itong mga wala sa salitang disciples na laging nandun lang sa huli, kasakasama lamang bakit nila ipinaglaban na nabuhay mag-uli si Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo, basahin natin ng salitan, ang Matthew 28 verses 1 hanggang 10. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come see where his body was lying. And now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you." Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there." Ito pong hope of resurrection, itong hope of conquering death,
Hope of life with our God, ito po ang heart ng Christianity. Ang resurrection ni Jesus Christ from the dead. At dahil Jesus conquered the grave, merong promise of life after death. Merong hope for a better life. Merong joy, not sorrow with the Lord. Ito ang katotohanan ng resurrection of Christ gives meaning sa buhay Kristiyano natin. And today, i-remind po natin ang ating mga sarili, our Lord, our Savior, our Redeemer, Jesus Christ, rose from the grave to glory. Tayo manalangin. Heavenly Father, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, at muli mong pinaalala sa amin na ang Diyos na sinasamba namin ay hindi na natiling nandoon sa libingan, kundi Ikaw na aming Panginoon ay nabuhay maguli, umakyat sa langit, upang sa oras na nais mo nang bumalik, kami babalikan mo at makasama mo na dyan sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng glory at sa oras na ito, sa pag-aaralan po namin ng iyong banal na salita, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. The resurrection of Jesus Christ is the ultimate proof of Christianity. Lahat po ng ibang mga teachings, miracles, lahat ng mga actions ni Jesus Christ, yung lahat ng mga miracles na ginawa ng mga alagad, ito po ay considered less important pag kinumpare mo sa event na ito. Ang resurrection ni Jesus Christ ang nagbibigay ng isang binary argument. If resurrection did not happen, then Christianity is false. And if resurrection did happen, then it proves that Jesus is divine and that Christianity is completely true. Kaya nga po sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:14-19, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless, and your faith is useless. And we apostles would be all lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. CCFI believers, our church will stand or fall on whether the resurrection actually occurred. Kaya nga po sinabi ni Dr. Henry Morrison ng Institute of Creation Research, the bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. Everything else that was said or done by Christ and the apostles is secondary in importance to the resurrection. If the resurrection did not take place, then Christianity is a false religion. If it didn't take place, then Christ is God and the Christian faith is absolute. Ito ang katotohanan. Namatay si Jesus Christ at nabuhay maguli, then merong saysay ang pagiging Kristiyano mo. Merong saysay yung pagbibigay mo ng papuri sa Kanya. Merong saysay yung mga bagay, yung pagpapatuloy mo sa Panginoon na nagwo-worship ka sa Kanya, nagpapatuloy ka ng paglilingkod sa Kanya, kahit hirap ka na sa dami ng problema mo. Bakit? Kasi ang lahat ng iba pang religious leaders, kahit yung mga greatest men at yung mga holiest men of all na sinasabi nila, lahat sila namatay din. And they remain dead hanggang ngayon. Si Siddhartha Gautama, mas kilala bilang Buddha, siya po ang founder ng Buddhism, namatay siya nung siya ay 80 years old. Muhammad bin Abdullah, si Prophet Muhammad, siya po ang Islam founder na namatay nung 63 years old. Kongfu, mas kilala bilang Confucius, founder ng Confucianism, namatay at the age of 72. Gaius Julius Caesar, pinagmula ng imperial cult in ancient Rome. Officially, dineclare po siya na God by the Roman Senate. Kilala siya bilang Divis Julius, namatay siya at the age of 55. Si Karl Heinrich Marx, founder ng Marxism, namatay po siya at the age of 64. Sila po ay mga lalaking iginalang, mga lalaking kinatakutan, at nakagawa po sila ng napakalalaking contribution sa mundo.
pinaniwalaan, sinamba, lahat sila hanggang ngayon, patay at nakalibing. Pero si Jesus Christ, totoo naman na namatay siya. Totoo naman na inilibing siya. Katulad din siya ng ibang mga tao na namatay at inilibing. Pero hindi katulad ng mga taong ito. He returned from the grave. Nag-resurrect si Jesus Christ. His own dead body ang tumayo, nabuhay. Kaya po siya ay immortal. Nag-emerge siya from the tomb alive forevermore. And CCFI-SPB, yan ang Diyos na sinasamba mo. Amen. Glory to God. Itong resurrection reality nito, ito po ang heart of Christianity belief. At ito ang pinakamatindi sa lahat ng miracles na pwede lang mangyari sa totoong Diyos. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang resurrection of the Lord Jesus Christ, ito po ang heart ng Christian religion. Without the resurrection, pareho din lang tayo ng ibang mga sumasamba sa ibang Diyos. Pero dahil nga po, the resurrection remains, it stands true. 500 plus witnesses, binigay ang kanilang buhay because they claimed that they saw Christ. The resurrection of Christ ay totoo at mananatiling totoo, hindi magbabago. Dahil ang resurrection po ni Jesus Christ ay totoo, then dapat may maibibigay itong meaning, may maibibigay itong kabuluhan sa buhay natin ng mga Kristiyano ngayon. Ano nga ba ang importance ng resurrection sa buhay ng isang Kristiyano? Una, the resurrection of Christ means that we have an all-powerful God. Ang resurrection ni Jesus Christ ay isang sign na authentic si Jesus Christ. In other words, isa po itong proof na totoo ang kiniklaim ni Jesus Christ tungkol sa kung sino siya. Ang resurrection po ay isang patunay na authentic na si Jesus Christ ay Son of God. Romans 1:3 and 4 says, the good news is about His Son, born in the King David's family line, who was shown to be the Son of God, when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Indeed, He is Jesus Christ our Lord. Siya ang tunay na Diyos dahil siya lang ang nabuhay mula sa kamatayan. Meron po ako nakitang isang illustration na ang pamagat ay when science changes its mind. Ito yung tungkol sa nutrition and diet. Dito po kasi sa mundo, kahit sa pagkain, kahit sa kalusugan, pabago-bago ang paniniwala ng mga tao, kahit silang magagaling na mag-aral. Noong 1970, sinabi ng mga experts, eggs are bad for your health. Cholesterol in eggs will clog your arteries. Lalagyan daw nito ng bara yung ating mga ugat. Kaya maraming tao ang tumigil sa pagkain ng itlog. Kawawa naman yung may hilig sa egg. Iniwasan ito ng mga tao at naniwala sa claim na ito. Pero pagdating ng 1990, ibang claim naman ang inilabas sa nutrition. Sabi nila, eggs are okay in moderation. So biglang nagpayo ang payo ng mga eksperto, yung dating bawal ngayon, pwede na in moderation. Noong year 2000, mas marami pang studies ang nagpakita that eggs are generally safe for most people and can even be part of a healthy diet. Lagi tuloy egg na lang ang ulam ng mga tao. Dahil sabi nila, nagpapaganda ng katawan. Actually, may tinanong ako, yung iba daw, nagpapalaki ng mga katawan, kumakain ng 5 hanggang 10 eggs sa isang araw. Kahilo naman yun. Malaki ng katawan ba yun? No? Nagbago ang lahat. Bakit? Kasi masyado silang nag-aaral. Masyadong tumatalino ang tao. Sa ngayon, marami pa rin po ang nagdadalawang isip dahil sa pabago-bagong claim na ito ng nutrition science sa loob ng ilang dekada. Ang point natin sa umagang ito, kung sa science na tungkol sa pagkain at nutrisyon, nagbabago sila ng paniniwala, nagbabago sila ng alam, ano pa ang tiyak sa mundo na to? Ano pang paniniwalaan natin?
Ano pang opinion ng tao? Ano pang uso o trend na kinakailangang magbago? Ano pang pamahalaan, batas ang pwede nating paniwalaan? Ano pang kayamanang kapangyarihan ang nagsasabi ng totoo? Lahat sila pabago-bago. Pero merong isang hindi nagbabago. Ang ating Diyos na sinasamba. Hindi siya pabago-bago, hindi siya nagkakamali. Ang kanyang salita ay katotohanan, pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung sa mundo po ng nutrisyon, pabago-bago ang paniniwala sa Diyos natin, dapat kang magtiwala sa Kanya dahil kahit kailan, hindi siya nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang Diyos ko. Diba, ang mundo lilituhin ka kung ano ang tama o mali. Buti na lang sa Diyos, lagi tayong sigurado. Kaya nung si Jesus Christ, nung sabihin niya na mabubuhay siya, after 3 days, nabuhay nga si Jesus Christ. Kaya alam ko po at sigurado ako na si Jesus Christ ay nakita ng 500 plus na katao, umakyat siya sa langit, at nang sabihin niya na babalik siya, makakaasa tayo, CCFI, na babalik ang ating Diyos. Ang resurrection ni Jesus Christ is a sign from God of Jesus' authenticity that we have an all-powerful God. Exempted si Jesus Christ sa lahat ng mga Diyos na sinasambain ng iba. At ito po ang pinaka-importanting claim about Himself, na si Jesus Christ, yung pangako niya, tutuparin niya. John 10:36, claim niya na siya ang the one and only divine Son of God. John 14:6, Jesus Christ claimed to be the absolutely only way to go to heaven. John 11:25, claim ni Jesus Christ that He is the one and only true source of life. Life that is fulfilling and eternal. John 8:29, claim ni Jesus Christ, He is completely without sin, that He always does what pleases the Father. John 1:18, Jesus Christ claimed to be the perfect expression of God the Father. No one has ever seen the Father, and He is God's perfect revelation. Matthew 16:13-15, Jesus claimed to be a whole lot more than a good teacher, spiritual leader, or a prophet. Ang sabi niya sa verse 13, nung tinanong niya yung mga disciples, who do people say that the Son of Man is? Anong sagot ng mga disciples? Sabi nila, you're one of the other prophets. At dahil hindi agree si Jesus Christ sa pagpapakilala ng mga tao sa Kanya, kasi alam niya, hindi lang siya isang prophet, hindi siya isang simpleng propeta na kayang magsabi kung anong mangyayari sa future. Kaya tinanong niya yung mga alagad, sabi niya, but who do you say I am? Verses 16-17, sagot agad si Simon Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. At ang reply ni Jesus Christ, you are blessed, Simon. Dahil si Jesus, ang claim niya, hindi lang siya isa sa mga paraan para makalapit tayo sa God. Jesus claimed He was God and He was the only way to God. Totoo ba ang lahat ng mga claims na ito? Maniniwala ba tayo sa sinasabi ng Bible, sa sinasabi ni Jesus Christ? Ang daming mga tao, yung ganito rin yung mga sinasabi nila tungkol sa sarili nila. Meron pa nga na mga nagkiklaim na sila mismo ang Diyos. Hindi lang sila yung daan para makalapit sa Diyos, kundi sila mismo ang Diyos. Ang dami ang nagsasabi, nakausap nila yung mga angels, nakatanggap sila ng message from God. Yung iba kiniklaim na sila mismo ang Kristo. Sino ang totoo? Sino nagsasabi ng totoo? Sino ang genuine? Sino ang authentic? Sino ang paniniwalaan natin? Ako, alam ko, ang iisang paniniwalaan ko. Naniniwala po tayo dito sa church na ito na kay Jesus Christ, siya ang nabuhay maguli from the dead. At ito po ay maliwanag para kay Thomas. Nung makita niya si Jesus Christ na buhay,
Lumuhod siya, tapos sinabi niya sa John 20:28, "My Lord and my God." Tapos sinanggap naman ni Jesus Christ yung sinabi ni Thomas sa verse 29. Sabi niya, "You believe because you have seen me." Isang sign from God that Jesus Christ is the real deal. Ito po ang resurrection ni Jesus Christ. Ito ay importante dahil hindi lang po tayo maaapektuhan ng paniniwala na ito ng katotohanan na buhay maguli si Jesus Christ, kundi maaapektuhan dapat nito ang response natin sa ating Panginoon. Seryoso kasi ang demands ni Jesus Christ pag sumunod tayo sa Kanya. Sa Kanyang tayo ng mga followers niya. Sa Matthew 16:24, "If you want to be my follower, give up your own way, take up your cross, and follow me." Ito yung demand ni Jesus Christ sa atin ng mga susunod sa Kanya. Verse 25, dapat ready po tayo to give up our own lives in order to follow Him. Tayo ng mga anak ng Diyos, before po natin sundin o yung mga hinihingi nating sacrifices sa Panginoon, syempre, kailangan muna natin ma-sure. Kailangan muna na sigurado tayo na genuine nga si Jesus Christ. Bago natin sundin yung mga mabibigat niyang demands. At ang resurrection po ang nagbibigay sa atin ng isang katotohanan na pwede nating panghawakan. Si Jesus Christ na nabuhay maguli on that first resurrection Sunday, He is an all-powerful God. He is authentic. He is true. And alam nyo, I can stand before you this morning at kaya ko pong sabihin sa inyo ng walang pag-aalinlangan, if you are following our Lord Jesus Christ, you are following the real deal. Ang genuine Son of God, the one and only Savior and Lord natin. Amen. Papuri sa ating Panginoon. Nang mabuhay po si Jesus Christ, pinatunayan niya na kaya niyang gawin ang lahat ng sinabi niya. At ang lahat ng promises niya sa atin ay totoo. Mga promises katulad ng sa Matthew 28:20, that I am with you always, even to the end of the age. Promise niya sa Hebrews 13:5, I will never fail you, I will never abandon you. John 14:3, I will return for you, I will come and get you so that you will always be where I am. Sa resurrection ni Jesus Christ from the dead, ang ibig sabihin nito, ang Diyos na sinasamba natin ay tapat sa kanyang pangako at gagawin niya ang kanyang pinangako dahil siya ay isang all-powerful God na sinasamba natin, minamahal natin, at pinaglilingkuran natin. Amen? Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang resurrection ni Jesus Christ, ang ibig sabihin din po nito is that life cannot get us down. Dahil nabuhay maguli si Jesus Christ mula sa kamatayan, then hindi ka matatalo sa buhay na ito. 2 Corinthians 4:7-9 says, we now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Sinasabi ni Pablo sa church sa Corinto na no matter what happens to us in this life, nothing will keep us down. Dahil kasama natin ang Panginoon. Minsan, madadapa tayo. Minsan nga, feeling natin gumagapang na tayo, pero dahil ang Diyos na sinasamba natin ay nabuhay maguli, then we will not stay down. Dahil ang Diyos natin is alive, siya ang ating Savior at nangako siya na hindi niya tayo iiwanan. Sa buhay po ng bawat Kristiyano, sinasabi ng Bible, surely magkakaproblema ka. Darating at darating ang problema. Sa Job 14:1, sabi ni Job, how frail is humanity, how short is life, how full of troubles.
Ang iksi na nga ng buhay, puno pa ng problema. Sa Psalm, sabi ni David, 90:10, 70 years are given to us, some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. John 16:33, here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Clear na magkakaroon tayo ng problema. Minsan nga hindi naman problema, pinoproblema natin ng mga anak ng Diyos eh. Minsan problema ng kapitbahay natin, pinoproblema mo pa rin. Sabi mo sa katabi mo, wag naman ganyan. Diba? Minsan, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin kasi sasabihin natin, may problema yung kapitbahay ko eh. Problema niya yun eh. No? Patanggapin mo na lang siya sa Panginoon, pakilala mo sa Kanya ang Panginoon kasi lahat talaga tayo po ay daranas ng problema. Kahit mga preachers, kahit mga pastors, kahit sino pa yan, daranas at daranas ng mga troubles. Kaya nga po sinabi ni Paul sa passage natin na daranas tayo ng problema pero hindi ka mananatiling nakabagsak. Marami tayong mga kilalang Christians. Kailangan pang mangutang para makabayad na doon sa pinagkakautangan, di ba? Mayroong mga Kristiyano hindi makabayad sa utang. Mga bankrupt na Christians, mga Kristiyano na nawalan ng work, naputulan ng kuryente ang bahay, nailit yung bahay na binabayaran, natigil sa pag-aaral. Kasi ang totoo, hindi naman talaga madali ang buhay. At hindi po masaya yung meron kang dinadalang problema, lalo na kung yan ay problema sa pera. Kung yan ay mga work-related problems, mga family problems, pagpapalaki ng mga anak. Diba? Kung yan ay health problem, or may na-aksidente, o pagtingin mo sa salamin, tumatanda ka na nga yata. Nagiging nahahalata mo na talagang tumatanda ka kahit itanggi mo ng itanggi. Punong-puno ka na ng makeup, pero tanda pa rin na may pilegis, di ba? Marami ang namomblema dahil ang problema po ay totoo. Napaka-demanding. Nakaka-drain minsan. Life is tough, pero merong victory in Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga niya sa John 16:33, in the world, ye shall have tribulation. At tapos hindi siya tumigil doon. Sabi niya, but be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. And thank God, nakilala natin siya. At tayo na sumusunod sa Kanya, anuman ang pinagdaraanan mo, magiging matagumpay ka rin. Amen? Sabi nga ng isang quote, no matter what you're going through, just remember, you are going through. Anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, tandaan mo, dadaan at dadaan din lang yan, malalampasan mo yan. Kahit anong bigat ang nafe-feel mo ngayon, tandaan mo, hindi ka dyan dapat nakastuck na lang. Amen? Tatayo at tatayo ang mga anak ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you're not stuck. You're passing through. Ang ating Panginoon na nabuhay maguli ang nag-promise sa 1 Corinthians 15:57. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Hindi ka tatalunin ng buhay, kapatid. Maiipit ka at times ng mga problema at all sides, pero hindi ka mababasag. Amen? Itutumba ka ng mga malalaking problema, pero hindi ka mananock out. Amen? Yan ang promise ng ating genuine Savior, ang ating all-powerful God. Dahil siya ang ating victory, kaya hindi tayo matitinag. Sabi mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? Sabihin mo sa nasa unahan mo, may pinagdaraanan ka ba? Anong dapat natin gawin? Itaas mo lang lagi ang kamay mo sa Panginoon dahil sa Kanya, laging may katugunan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Kasi darating at darating ang victory sa mga anak ng Diyos. Amen?
Kahit mabigat yan, merong pag-asa sa ating Panginoon. Imperfect man ang ating mundo, merong mga imperfect things na nangyayari sa atin, pero kakayanin nating magtagumpay sa buhay na ito. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay nabuhay mag-uli. Yun lang ang tanging reason. At pangatlo, ang resurrection ni Jesus Christ means that there is life beyond the grave. Bakit nga, no? Bakit nga natin sinasabi sa lahat na ang ating Panginoon ay nabuhay maguli from the dead? Gaano ito kahalaga? Anong difference does it make? It proves that there is life after death. John 14:19 says, "Since I live, you also will live." Yan ang sabi ni Jesus Christ. Si Paul, ang isinulat niya sa 1 Corinthians 15:20, "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep." Ano itong first fruit na sinasabi ni Paul? Ang first fruit po ay offering na dinadala ng mga relihiyosong Hudyo sa templo kapag nagkaroon na sila nung unang pag-ani. Yung unang-una nilang iaani, ibibigay nila yun doon sa kanilang templo. Ang tawag nila ay first fruit. Ino-offer po nila ang first fruit na to dahil ito ay isang sign that there was more coming. Na mas marami pang susunod na pagpapala. Sa Hebrew word po, itong ginamit na first fruit na to in Hebrew is bikurim. Literally translated to there are a lot more to follow. Marami pang kasunod. Kaya pag sinabing first fruit o kapag nagbigay tayo ng first fruit, kung maalala niyo po, pag January, yung first service natin every January, nagbibigay tayo ng first fruit. Pag binigay mo yung first fruit, sinasabi mo sa Panginoon, God, mapapagkatiwalaan mo ako sa marami pang blessing na ibibigay mo sa akin. Kaya, nung sabihin po ni Paul that Jesus was the first fruits of those who have died, si Jesus Christ na namatay at nabuhay maguli, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na kapag namatay ang mga anak ng Panginoon, ang grave is not the end of our human experience. There is life after death. At dahil si Jesus Christ ang first fruit, siya ang bikurim, marami pang mga namatay na anak ng Diyos, ang pagkatapos mamatay ay mabubuhay, maguli pagdating ng takdang oras. Kapatid, naisip mo na ba? Kung walang life after death, yung ito lang ang buhay, aabot lang tayo ng 70 to 80. Tamang-tama na yun. Meron pang mga umaabot ng 30 lang. Meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na nawala. Teenager pa lang, bata pa lang. Kung walang life after death, tapos totoo yung you only live once, if we only live once, edi wag na tayong magpakahirap sa mundo na to, di ba? Edi, wag na tayong magpakabait. Ang hirap kaya maging mabait. Di ba? Pag galit na galit ka na, naku, nagtitimpi ka. Ang hirap-hirap magtimpi. Kung totoo ang you only live once, then wag ka nang magpakabait. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Eat, drink, and be merry. Pero di ba nga, dahil genuine ang pagkabuhay maguli ni Jesus Christ from the dead, at dahil ang pangako niya ay bikurim, there are lots of Christians na mabubuhay mag-uli. More to follow. Merong buhay after death. Then, it changes everything. Instead na matakot tayo ng mga anak ng Diyos sa kamatayan, paghahandaan natin ngayon ang mangyayari sa atin after death. Kaya tandaan natin, dahil totoo ang resurrection ni Jesus Christ, there is life beyond the grave. Mas importante na ngayon yung preparations for the next life kesa sa mga plano mo ngayon sa buhay mo. Mas importante na ngayon kung anong uri ng pakikisama mo sa iba kesa sa uri o tatak ng kotse na dinadrive mo.
Mas importante na ngayon yung willingness mo to share with others kesa sa dami ng kaya mong isave sa bangko mo. Mas importante na ngayon yung galing ng pagsiserve mo sa Panginoon, yung faithfulness mo sa ministry kesa sa galing mo sa sports, kesa sa taas ng grade mo sa academics o sa negosyo mo. Hindi na ganun ngayong kahalaga kung anong iisipin ng tao sa'yo, kung ano ang tingin nila sa'yo. Ang mahalaga, kung ano ang nakikita ng Diyos diyan sa puso mo. CCFI SPB, totoo ang resurrection. And the most important goal is that one day, when this life is over, ay ang marinig natin mula sa ating Panginoon na, "Well done, my good and faithful servant." We have life beyond the grave. Ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo pag nakaharap na natin siya? Totoo ang resurrection. At dahil si Jesus Christ ay nabuhay maguli from the dead, He came from grave to glory. Meron na tayo ngayong reason to celebrate. Dahil ito lang ang isang magandang proof, we have an all-powerful God. Kaya kahit gaano kalakas ang bagyo ng buhay, alam natin that life cannot get us down. At anuman ang sitwasyon mo ngayon, just keep your eyes on Jesus. Keep the faith. Alam natin na si Jesus Christ ang nagtagumpay over sin and death. Siya ang nagsabi na siya ang bikurim. Then there is more to follow. Don't lose hope dahil there is life beyond the grave. Dahil lamang ito sa ang ating Diyos rose from the grave to glory. Kaya ang katotohanan ito po, ito ay hindi lang natin dapat pinakikinggan. Ang katotohanan ito, hindi lang natin dapat na inaalala yearly. Ito dapat ay hindi lang inaalala, kundi ipinagdiriwang natin araw-araw sa buhay natin. May saysay ang pagiging anak mo ng Diyos. And today, as we come to the Lord's table, alalahanin natin yung sinabi doon sa Luke 22:19. Nung kasama ni Jesus yung mga disciples, habang magkakasama sila bilang isang pamilya, sabi doon, He took the bread, He gave thanks, He broke it and said, "Do this in remembrance of me." Kaya tuwing nagtitake po tayo ng communion, inaalaala natin that Christ's body was laid on the cross for us. Na ang blood ni Jesus Christ was shed for the forgiveness of our sins. At hindi lang yon, inaalaala din natin na after 3 days, Jesus rose from the grave. Siya ang first fruit, siya ang bikurim, ang patunay na merong kasunod pa na may buhay beyond the grave. Kaya ngayon po, kung ikaw na anak ng Panginoon ay naniniwala kay Jesus Christ bilang iyong Panginoon and Savior, inaanyayahan ka namin na makibahagi sa banal na hapunan natin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Ikaw ang nakakita ng aming mga puso. Alam namin na walang anumang natatago sa iyo. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Sa sandaling ito, Panginoon, iniaalay namin ang buong buhay namin sa iyo, Panginoon. Habang inaalala namin na meron kaming Diyos na namatay sa krus para sa kasalanan namin. Isang Diyos na inilibing pero nabuhay maguli para sa amin. Umakyat sa langit at babalik upang kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, O Diyos, hinihiling namin na patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan at pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, Panginoon, bilang isang pamilya, lalapit kami sa iyo, Panginoon, na merong pananampalataya na alam namin, merong saysay ang lahat ng paglilingkod namin sa iyo at lahat ng pagsunod namin sa iyong salita. Pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo, patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan, hugasan mo kami, Panginoon, at hayaan niyo po na ang aming mga sakit at karamdaman ay magkaroon ng kagalingan at kalakasan ang aming mga buhay sa aming paglilingkod sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into Your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Thank You for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into Your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. And we're so amazed, and we give You praise, that You would save us at such a cost. We're so amazed, and we give You praise for the power of the cross, for the power of the cross. Thank You for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed to Your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give You praise, that You would save us at such a cost. We're so amazed, and we give You praise for the power of the cross. We're so amazed, we're so amazed, and we give You praise, that You would save us at such a cost. So amazed, and we give You praise for the power of the cross, for the power of the cross. We're so amazed, and we give You praise, that You would save us at such a cost. We're so amazed, and we give You praise for the power of the cross, for the power of the cross. Thank You for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into Your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give You praise,
We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, 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 for the power of the cross. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. Tayo pong lahat ay tumayo. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Taas po natin ang tinapay. Hold my hand. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in
bago natin tapusin, tumingin muna tayo sa paligid natin. Alam mo ba na hindi ka mag-isa lamang? Tayo ay isang pamilya sa Panginoon. Isang pamilya na nagmamahalan, nagdarasal para sa isa't isa, nag-aalaga. And because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, we are not just believers. We are a living family of Christ. A family that loves, a family that cares, and a family that prays. Hanggang sa dumating muli ang ating Panginoon. Kaya kung maaari, humana po tayo ng 3 hanggang 5 tao dito sa loob ng santuaryo na ito upang maipadama sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Kamustahin mo sila, yakapin mo sila, tapikin mo sila. If you feel na nakuusap sa iyo ang Holy Spirit, He is leading you to pray, then ipanalangin mo sila. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold the world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Panginoon, salamat sa pamilya na ito. Palakasin mo po pang bawat isa. Yakapin mo po ang bawat isa, Panginoon. Alam namin na meron kami mga kapatid na merong pinagdaraanan. Kaya ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gawin mong instrumento ng iyong pag-ibig at pagkalinga. At patuloy mo po kaming pag-isahin hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat na ikaw na sinasamba namin ay nabuhay maguli para sa amin na iyong mga anak. Salamat sapagkat meron kaming makapangyarihang Panginoon na katulad mo. Merong isang Diyos na kayang pag-isahin ang kahit iba't ibang ugali ng mga tao. Kami naging isang pamilya nagmamahalan dahil meron kaming ikaw, O Diyos. Ang papuri at pagdakila ay tanging sa iyo, aming Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ikaw ang dakila namin, Panginoon. Ang Diyos na nabuhay maguli para sa kanyang mga anak. Ang papuri ay tanging sa iyo na aming Diyos na buhay. Hallelujah. I believe you're
kumpleto na ang lahat ng bagay. Hallelujah. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at tanggapin natin bilang isang pamilya ang kanyang pagpapala. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. And all His children will say, Amen. Hallelujah. Let's continue singing to the Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing impossible for you. Hallelujah. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, yes, you are. Yes, you are. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Hallelujah. Oh, yes, you are. Yes, you are. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Hallelujah. Let's worship the Lord. Praise you, Jesus. Happy Lord's Day po, mga kapatid. At dahil Resurrection Day, na ating isineselebrate, tayo'y may kalayaan. Amen? Sabi po sa 1 John 3:16, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Amen. Hindi natin kayang pantayan ang pagbibigay na tulad ng sa Panginoon. Ang totoong larawan ng pag-ibig ay makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagpakita ng pag-ibig lamang sa salita, kundi sa pinakamataas na antas ng sakripisyo. Ang pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa ating lahat. At ngayon nga po, sinaselebrate natin ang pagkabuhay na mamuli ng ating Panginoon. Kung si Jesucristo
ay nagbigay ng kanyang buhay, tayo rin ay tinatawag na magbigay ng ating sarili sa Kanya, una sa Kanya, at sa ating mga kapatid. Tayo'y nararapat magpamalas ng pag-ibig sa pagbibigay ng oras, ng lakas at ng resources. Ang ating pagkakaloob ay hindi lamang obligasyon, kundi isang tunay na pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Nais natin siya iparangalan. Amen? Jesus laid down His life for us as sacrificial love. Kaya magagawa din nating mag-alay ng ating buhay sa ating mga kapatid. At ngayon, we celebrate the Resurrection Day of the Lord. Magbibigay tayo na may pag-ibig, may kalayaan, may sakripisyo upang lumakas ang katawan ni Kristo o ang body of Christ. Ginagawa natin ito una sa Panginoon at bawat handog ay magiging pagpapala sa iba at kalugod-lugod sa Diyos. Magagawa natin sundin at sinasabi ng Malakay 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito upang hindi kubuksan, subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung gagawin natin ito, magpapatuloy ang gawain ng Lord. Magpapatuloy ang pagpapala sa iglesia. Matutugunan ang pangangailangan sa church. Mabibigyan pansin natin ang paghayo, ang pag-abot sa mga tao na nais nating madala sa Panginoon. Kaya patuloy natin gawin ang Great Commission, lalo na ngayong kitang-kita na natin na malapit na ang Panginoon. Sa ating pagbibigay, nais nating magkaroon ng malaking santuaryo dahil dumarami na tayo. Nais nating magpuri ng maayos sa Panginoon. Kaya po, patuloy tayong magbigay sa ating Panginoon ng tithes and offering at yung pong ating mga pledges sa ating building fund. Kaya magbigay po tayo na may galak sa diwa ng pagsamba. Purihin po ang Panginoon. kaya'y dakila at mapagpala. Salamat sa buhay namin na kami pinagpapala mo araw-araw. At
At Lord, yung kalayaan namin na patuloy na makagawa sa iyo ay pinagkakaloob mo sa amin. Itong pagbibigay namin, ito'y kita mo, Panginoon. Yung mga kamay na nagbigay, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Salamat sa provision na patuloy mo pinagkakaloob. At yung mga kapatid namin hindi nakabigay, ang dalangin po namin, ipakita mo ang iyong dakilang pagpapala sa kanilang buhay. Lord, patuloy ka namin papupurihan at ang dalangin namin, Panginoon, patuloy mas pasaganain pa ang iyong mga anak sa lugar na ito. At patuloy kaming maglilingkod sa inyo ng tapat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako po si Faye Nahera and this week po ako po ay nakasama sa Family Camp 2026. I-share ko lang po ang naging experience ko dyan at kung paano ko po ulit na-encounter ang God for the second time. Before the camp, I feel incomplete at hindi kontento. Kahit ginagawa ko yung mga bagay na passionate ako, lagi kong nafe-feel na kulang. Hindi ko alam kung ano, pero ngayon nalaman ko na when put into a situation na may pressure, laging akong irritable, parang short-tempered ako. At kahit sinasabi ng mga tao na okay yung ginagawa ko, wala talagang, hindi ko nafe-feel yung assurance. Kasi sa isip ko, parang laging kulang. During the camp, there was a lot that I discovered. I was able to apply my skills in directing plays. Sure, the pressure was there, pero iba na siya. Ako ay nagkaroon ng sandigan. Parang feel ko there was someone who taps my shoulder, someone who whispers in my ear at sinasabi sa akin na, it's okay, breathe, take it in, take it out. Yan. Dati wala yun. That's why I feel so incomplete before. Kahit ginagawa ko yung bagay na sobrang passionate ako, wala akong nararamdaman. Pero it was different now. Dati kapag may problema ako, tumatakbo ako, nahihiya ako. When pressure and doubt gets to me, bigla-bigla akong nawawala at iniiwan ko lahat kasi nasa isip ko, hindi ko kaya. Pero at that moment, even when I know some people doubts my abilities, I was confident. I became resilient. Kasi I know that God is always guiding me. God is with me. After the camp, doon ko na-realize, kaya pala hindi ako fulfilled sa mga ginagawa ko before is because tinatakbuhan ko ang Diyos. I feel like I'm not enough for Him. But God says otherwise. And now I understand. It was never about me being enough on my own. It was about having resilience that is anchored on faith. And mga kapatid youth, if you feel incomplete or not contented like I was before, just know that maybe it's not about something is missing in you. Maybe it's because God is the one you're missing. Thank you po.
ang Diyos natin ay namatay pero hindi na siya nanatiling patay. Amen? Siya ay nabuhay, umakyat sa langit. Balang araw, babalik siya sa atin. Jesus Christ will come back. Kaya anumang problema at pagsubok na ibinabato ng mundo, mananatili tayong matatag dahil may Diyos na babalik para sa atin. Amen? Hallelujah! Hey! These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Hey! These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. These are the days of great trials, of famine and darkness and sorrow. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. Hey! These are the days of your servant David, building the temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are as wide in the world, and we are your laborers in your vineyard. Prepare ye the word of the Lord. Hey! Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God, Lord. Alam namin, Panginoon, na malapit ka nang bumalik. Kaya, Panginoon, mananatili kaming tapat sa iyo, O God, na naglilingkod at pumupurit, sumasamba ng iyong pangalan, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na hindi kami pababayaan o iiwanan. Hallelujah! So we will wait in faith, O God. We will wait with service, O God. At patuloy ka naming mamahalin, O God. At ang banner mo ang aming itataas, O God. Hallelujah! Who was and who is and is to come. Who was and who is and is to come. We sing. Who was and who is and is to come.
salamat sa araw na ito, God. Salamat, salamat. Tunay na napakabuti po ninyo sa bawat sa amin. Alam namin, Lord, na ikaw ay nalugod sa amin sa araw na ito. Kaya naman wala kaming tigil na kayo po ay aming papurihan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, salamat, O Diyos. Purihin ka dakilang ang sa langit. We bless your name. We glorify your name. Hallelujah, mga kapatid. Bigyan pa natin siya ng papuri. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Hallelujah. Aming Ama, salamat. Salamat, Lord, na buhay ka. Salamat, Panginoon, dahil ikaw na aming Panginoon ay tunay na napakabuti. Walang hanggang ang iyong pagmamahal sa amin. Namatay ka para lamang sa amin, na kami walang kabuluhan, ngunit binigyan mo kami ng pag-asa, aming Diyos, dahil ikaw ay namatay sa krus. Kaya naman, Panginoon, salamat. Nasa langit ka ngayon. Kaya alam namin, Panginoon, na lagi po ninyo kaming sinasamahan. Ang banal na Espiritu ay laging sumasa amin upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Upang maramdaman namin, Panginoon, na ikaw ay buhay at kami, Panginoon, ay iyong pinagpapala. Kaya naman, aming Diyos, salamat. Walang hanggang pasasalamat ang aming gagawin. Araw-araw, Panginoon, umaasa kami, Lord, na hindi mo kami hahayaan mapalayo sa inyo sanhi ng mga problema, sanhi ng mga kahirapan, sanhi ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Alam namin, Lord, na nandiyan ka, handa kang tumugon sa aming mga pangangailangan, aming Ama. Wala kaming gagawin kundi ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, paglingkuran. Hallelujah! Sambahin nga po ang ngalan mo, aming Panginoon. Hallelujah, Jesus, wonderful God, wonderful Savior. Ikaw na aming Panginoon ay dakila. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw ay nag-iisang Diyos. Nag-iisang aming Panginoon at wala kaming gagawin kundi ikaw ay salamatan. Hallelujah. Father God, salamat sa mensahe, Panginoon. Nagdulot sa amin ng panibagong kagalakan, panibagong pag-asa, panibagong o God na kami, Panginoon, ay nandidiyan. Naririyan ka sa amin lagi, O God. Hindi mo nga po kami pababayaan sa lahat ng oras. Ama, umaasa kami, Lord, na ang bawat isa sa amin ay inyo pong gagabayan sa samahan. Lalo na, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga anak na naroon sa abroad, ang aming mga mahal sa buhay na naroon, Panginoon, apektado, O God, ng nangyayari ngayon. Subalit, Lord, mayroon kaming pananampalataya, mayroon kaming pag-asa at naniniwala kami, Ama, na ikaw ay nandidiyan lamang. Ikaw ay siyang nagagabay sa kanila at patuloy mo silang pinagpapala. Father, salamat sa araw na ito, God. Salamat sa mensahe, Panginoon, na ginamit mo ang aming leader, si Pastor Sharon, upang mabatid namin muli na kami, Panginoon, ay iyong mga anak na niligtas, na nilinis upang kami, Lord, ay makasunod sa inyo. Hallelujah. Father God, salamat sa lahat ng ginamit po ninyo. Tumayo dito sa unahan. Ang lahat, Panginoon, O Diyos, na nag-participate ng gawain na ito, Panginoon, ay ipagpalain po ninyo. Ang bawat isang nakatayo ngayon, O God, ay pagpalain po ninyo. Maging ang aming mga kapatid, kabataan na nasa likod, O God, kayo po ang mag-bless sa kanila. Tulungan mo sila, aming Ama, na patuloy, O God, manalig, manampalataya, Ama, na ikaw na aming Diyos ay tapat at hindi kailanman magpapabaya. Father, salamat sa araw na ito. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Banggitin natin ang ating kailangan. Nakikinig ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat aming Diyos sa pag-asa na binibigay mo sa amin. Salamat, Lord. Alam namin, Lord, na ang bawat kahilingan ng iyong mga anak ay tinugon na po ninyo. Meron na pong pag-asa kami, Lord God, na hindi kami kailanman maghihintay sa wala, kundi nandiyan ka lagi hanggang tumugon sa aming mga pangangailangan. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Mataas na mataas at minsan pa. Tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu, ang siyang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, kamayan muna po natin ang isa't isa bago po tayo maghiwa-hiwalay.
Abutin po natin ang ating mga kapatid. I-welcome po natin ang isa't isa.